Itinuturing na susi sa kontrobersyal na lupain sa Rosario, Batangas, si Laureano Gregorio Jr. Siya raw kasi ang may-ari ng naturang lupain na binili ng negosyanteng si Antonio Chu. Kaya kung hindi sisipot sa pagdinig ng Senado, ipako-contempt na raw si Gregorio. Nakatutok si Ray Alvin, exclusive. Sino po nag-bring sa attention nyo na merong ganung property? Ang aking kaibigan si Martin Subido. This was in the latter part of 2012, Your Honor. In one event, Mr. Gregorio, who was then suffering from some illnesses, intimated that he wanted to dispose of a property in Rosario, Batangas. And he was asking if I knew someone I could refer to him. Kay Laureano Gregorio Jr. daw, binili ng negosyanteng si Antonio Tiu ang 145 ektaryang lupain na ito sa Rosario, Batangas. Ang lupaing ito, ayon kay dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado, ay itinatagong yaman ni Vice President Jejomar Binay gamit ang ilang dami. Itinatanggi na ito ni Binay. Pero noong 1995, ayon kay Binay, kay Gregorio daw niya ibinenta ang kanyang share sa AgriFortuna. Taong 2010, sa AgriFortuna raw ibinenta ni Binay ang kanyang babuyan na umuupa lang daw sa Rosario Farm. Kaya importante raw para sa Senate Blue Ribbon Subcommittee na humarap si Gregorio sa kanila. Isa raw ito sa mga susi para malaman ang katotohanan. At kapag di raw sumipot si Gregorio sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Huwebes, ipapakontempt daw siya. Mahalaga yon kasi kailangan titignan natin kung magtutugma yung storya nila ni Mr. Tony Chu. Pero sino nga ba si Laureano R. Gregorio Jr.? Sa mga opisyal na dokumentong nakuha ng GMA News Research, si Gregorio ang may-ari ng AgriFortuna Incorporated at nakatira sa isang subdivision sa Quezon City. Unang pinuntahan ng GMA News ang subdivision. Pinatawagan namin sa guard ang sinasabing bahay ni Gregorio pero wala raw sumasagot. Nakiusap kami na puntahan ng bahay pero sabi ng guard, ang boy lang ang naroon. Nagpadala na lang kami ng sulat sa clubhouse para sila ang magdala sa nasabing address pero di raw tinanggap ng kasambahay ang sulat. Sunod naming pinuntahan ng Alpapuan Building sa Makati, ang rehistradong address ng AgriFortuna sa Securities and Exchange Commission pero wala rin daw opisina ang AgriFortuna doon. Ang address ay dati raw opisina ng Balane, Barican, Cruz, Alampay Law Firm na unang humawak sa account ng AgriFortuna. Nalipat daw ang account ng AgriFortuna sa Alampay Tamase Law Firm na nag-oopisina sa PDCP Bank Center sa Makati rin na lumabas na isa pang address ng AgriFortuna. Pero noong 2007, ayon kay Attorney Emmanuel Tamase, umalis sa kanilang AgriFortuna dahil daw sa di magandang working relations nila ni Jerry Limlingan, ang sinasabing kanang kamay ng Vice Presidente at isa sa mga opisyal ng AgriFortuna hanggang ngayon. Ayon kay Attorney Tamase na naging abogado rin noon ni Vice President Binay, kliyente nila hanggang ngayon ang management company na pag-aari ni Gregorio. Huli raw itong pumunta sa opisina may 4 na buwan na ang nakalipas bago uminit ang issue. Kilala raw nila itong masayahin at galanting negosyante. Dito sa Tejeros Market sa Makati, itinuro kami ng isa pang source. Pag-aari raw ito ni Gregorio. Ang ilang nagtitinda ayaw magsalita ng tanungin namin kung kilala ba nila ang may-ari ng palengke. Pero may ilan namang nagpaunlak. Dating may-ari nito yung Mr. Abilino. Ngayon, Laureano Gregorio. Nakikita niyo po siya? Hindi. Hindi namin nakikita. Ewan ko kung nasaan sila. Gregorio, Mr. Jun Gregorio. Jun Gregorio. Ayun. Ay, marami pong negosyo. Nagbebenta po sila sa amin ng mangga pag nag-aalit, tsaka mga rambutan, mga lahat ng prutas, lahat ng klaseng prutas. Ang duda ni Senador Trillanes tulad ni Limlingan, itinatago rin daw ni Binay si Gregorio. Lahat yan, isa lang ang isa lang ang amo niyan, lahat namang nagtatago niyan si Vice President Binay. Pero ang sabi ng tagapagsalita ni Binay, magkaibigan daw sina Binay at Gregorio pero di raw totoong itinatago niya ito. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras.